Sa tingin niyo po makatotohanan yung naging drug test dito kay PBBM nung nagsama pa kayo yung sa St. Luke's ginawa? As a lawyer, as a Filipino na nanonood noon, hindi ako kumbinsido dahil kulang pa eh. Now, there is a call for Bongbong Marcos to resign. Kung ayaw niyang mag-resign, di ayaw niyang mag-resign. Pero yung panawagang Marcos resign, hindi seditious yun. Ang pag-uusapan nun natin dito mga ka-reaction update PH, nagsalita ho kasi itong si Atty. Vic Rodriguez na yung pagsasalita ng Marcos resign, hindi ho yan inciting to sedition. Di ba malabo ho yan? Porket ba against ka lang sa corruption ng presidente, bawal lang sabihin yan. Ito ho ang ating pag-uusapan ngayon. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Reptile na ho natin to pag-usapan natin. Dahil nga yung mga korap na gobyerno, politiko, mga kabit, may pilit pa rin ho nakakalaya, nakakalabas, ninanakaw ang pondo ng ating bayan. Ngayon mga dit, reaktahin na ho natin ito. Ng INC noong Lunes. Unang-una, ano ho ba ang reaksyon po ninyo? May basihan ho ba o may posibilidad dito mga pahayag ni Senator Amy Marcos laban po sa kanyang kapatid na si PBBM? Let me be very clear from the start. Naririnig ko sa balita kanina bago niyo ko in-interview ngayon, yung salitang destabilizer, yung mga A1 information, intelligence, it has been used, that term has been used and abused many times. Ad nauseam, yung paggamit dyan, loosely na. So gawin natin ganito. Ayaw kong makialam sa bangayan at away ng kanilang pamilya. Pero yung issue ng corruption is in itself very destabilizing. Sinundan pa ng issue ng drug addiction, which is more. It will cause more destabilization in the way governance is being handled by the present administration. Kaya hindi pwedeng isang tabi yung issue pareho ng corruption at drug addiction na mismo yung presidential sister ang hindi ko alam kung paano natin tamang i-describe ito eh. Is it an allegation? Is it an accusation? Or is it a testimonial given before millions of Filipinos there in Luneta the other day? So, babalik tayo doon sa sinisigaw ng maraming Pilipino. Hindi ng kritiko ng mga Pilipino. Paano ba namang sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test? Bakit? Invoke natin. Kung totoo nga naman mga ka-update na itong si Marcos Jr., kung hindi ho talaga siya gumagamit ng cocaine, ba't hindi niya ho patulan itong kanyang kapatid na si Senator Amy, ang kanyang ate, na magpa-hair follicle test? Hindi yung depensa ho sila ng depensa, sila Auntie Claire, sila Pinky Lacson. Dapat ho, pwede ho yan, lalo na, presidente ho siya. Mataas ho yung katungkulan niya dyan. Tapos malalaman mo yung naglilingkod sa'yo, yung presidente nyo, gumagamit ng ganyan. Siyempre mga kapatid, anong isipin natin? Mababang uri ng katakuan itong si Marcos Jr., di ba? Ang Article 3, Section 7 ng ating saligang batas. Yung karapatan ng mga Pilipino, the right of the people to information on public concern shall be recognized. Public concern yan. Bakit? Ito ay may kinalaman sa kalusugan ng Pangulo. Nabanggit ang kalusugan ng Pangulo, tumungo tayo sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas muli. Para lang klaro tayo rito. Lahat ng pinag-uusapan natin ay naaayon sa saligang batas. Ano ang sinasabi ng Article 7, Section 12? When in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Now, para malaman natin kung gaano kaseryoso o ano ba yung lagay ng kalusugan ng Pangulo dahil sa, ulitin ko aligasyon, akusasyon or testimonya ng kanyang sariling kapatid, kinakailangan tugunin ang panawagan ng mamamayang Pilipino na sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Opo.
So, ibig sabihin, attorney, kapani-paniwala po itong sinasabi po ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos patungkol nga po dito sa kalagayan ng Pangulo. As to the level of the veracity, there is only one way of proving or disproving it. Now, if the Marcos Jr. administration is very confident, then why not undergo an open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test? Yun lang naman ang aking pananaw. As to the veracity, I wouldn't know. At yung sinasabi kasi, ang layo nung talon nung naging pahayag o testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo. Bata pa daw sila. So, it's not me, it's not you, Jade, it's not you, Admar, or kahit sino pa na opisyal ng gobyerno ang pwedeng mag-disprove, mag-refute, or mag-debunk niyan. Bakit? Ang naging pahayag ng kapatid ng Pangulo, bata pa lamang kami. Ibig sabihin, wala tayong lahat doon. Yung simula ng kwento nila. So, walang pwedeng mag-refute, walang pwedeng mag-debunk, walang pwedeng sumagot kung hindi sila-sila. Opo. Yung nagtestimonya at yung pinatutukuyan ng testimonya. No other. Dahil wala tayong lahat doon. Opo. Kailangan ho bang mag-under oath? Under oath itong salaysay ni Senator Amy Marcos kasi yan po yung laging issue ngayon eh. Bago ka paniwalaan, dapat under oath ka muna, attorney. Mahirap yung under oath. Yung under oath na nga, pinagdududahan pa eh. Pati yung nagpanotaryo, pinagdududahan eh. So ito, pasimplihin natin. Ang nagbunyag ay yung nakatatandang kapatid. At ang simula ng kwento, noong bata pa sila. Ang haba ng kwentong yan. Noong bata pa sila at base dun sa kanya naging payag, tila hanggang ngayon. So anong dapat gawin? Sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Diyan lamang matitigil yan. Jade at Admar. Okay. Dahil kung hindi patuloy na mabubuhay at nagkaroon ng sariling buhay ang istoryang yan eh. So if you really would want to put an end to it, sumailalim ka na doon sa hinihingi ng mamamayang Pilipino. Kung sakali lang naman, totoo yung alegasyong ito, attorney. Ano ba ang legal na implikasyon nito? Impeachable offense po ba ang tawag po dyan? Well, pwede nating gamitin yung Article 7, Section 11 of our Constitution, maaaring gamitin na maaaring lumiham ang Pangulo na meron siyang temporary incapacity to govern, so he will take a leave and pass on the baton of leadership to the Vice President to be the acting President. Susulat ka sa Senate President, susulat ka sa Speaker of the House. Maaring gamitin yung Article 7, Section 11 of our Constitution. That's why before we even think of how to operationalize Article 7, Section 11, tingnan muna natin yung Section 12 of the same article, Article 7, that in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Now, why is there a need to stress serious illness? Because in a case that was just decided this year, I think May of 2025, in Solomon versus City Government of Muntinlupa, and this was penned by Senior Associate Justice Marvic Leonen, sinabi doon na yung drug addiction is not just a criminal offense, but a mental health issue, a brain disorder, neurological, because it involves a functional changes in the brain circuits involved in reward, in stress, and self-temperament. So kinakailangan ito seryosohin ng mamamayang Pilipino. Opo. Attorney, sa tingin mo ba, may mga pagdating po sa check-up, medical check-up o pagdating sa security nga ng Pangulo, may regular bang medical check-up o security protocol sa isang Pangulo na maaaring magpapatunay na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? I think so. Lahat naman tayo eh. Meron naman tayong, if our budget, especially tayong nasa private sector, kung kakayanin ng budget, sinisikap natin, hindi ba? At the very least, magpatingin tayo ng CBC, yung complete blood workout,
O ngayon, kung kakaya naman, ay mag-ano tayo, yung executive check-up kung may konting sobrang ipon, hindi ba? So ganun din ang Pangulo, sapagkat pag Pangulo ka, hindi na lang sarili mo ang nakasalalay dito, ikaw ang leader ng bansa. So dapat masiguro ng sambayanan na malusog ang iyong physical, mental at emotional well-being. Para naman sa ganun, madala mo sa tamang direksyon ang ating bansa. Opo. Since kayo po noon nakasama din po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., attorney, meron ho ba kayong parang experience din na parang nakikita na unusual doon sa Pangulo? As I've said this many times, wala akong nakita na gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Wala. Kanya nga sinasabi ko para matuldukan yan. Ito, seryoso ito. Yung drug addiction testimony given by no less than the presidential sister, hindi natin pwedeng sabihin isang basta't ipagsantabi ito. Ang haba nung simula ng kwento Bata pa lamang kami. Wala tayo pare-pareho ron. Sila yun Nakita nila yung kanilang paglaki through the years. At ito ay naging testimonya mismo ng ate ng Pangulo. Hindi natin pwedeng isang tabi ito. Kaya alam mo, napaka-seryoso ng dinadala ng ating bansa. Yung corruption is a very serious problem. Dinagdagan pa ng testimonya ng drug addiction. So nasa krisis ang ating bansa. May krisis ang ating liderato at kinakailangan itong harapin ng kasalukuyang administrasyon. Opo. Ano kayang possible na motibo ni Senator Amy Marcos, attorney, na nakikita po ninyo na bakit po ganun po yung kanyang naging direksyon ng kanyang talumpati during the rally? Ayokong manghula. Basta't yung kanyang testimonyang ginawa, yung kanyang pahayag, maybe like most of the Filipinos, we just take it sa sinabi niya. Ngayon, hindi mo pwedeng isang tabi yun. Kung anong motibo niya, hindi ko rin nalalaman, hindi kami nagkakausap, hindi kami magkaibigan. So ayokong pangunahan kung ano man yung kanyang pangunahin, layunin o pakay sa pagpapahayag na yan. Opo. Pero kung tatahi-tahiin po natin yung mga storya noon, since kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa lahat ng mga individual na nag-expose po nito, makikita po ninyong nagkakadugtong, nagkakaugnay-ugnay po yung mga pahayag, attorney. Tama ba ang pananaw at ang obserbasyon po ninyo? That is why itong istoryang ito ay katangi-tanging patungkol lamang sa kanya. Ayaw mamatay. Hindi mamatay-matay. And being the president, again, we'll go back to Article 7, yung artikulo ng ating saligang batas, Section 5, yung oath of office ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Malinaw ron itinatalaga nila yung kanilang sarili para sa bansa, para sa Pilipino. Yung itinatalaga, napakalalim na wikang Filipino niyan. Mahigit pa yan sa inaalay. Pagka naging Pangulo ka, ang buhay mo ay hindi na sayo. Yan ay para sa bansa, yan ay para sa Pilipino. Ngayon may hinaharap na testimonyang ganito galing mismo sa kanyang kapatid. Hindi ito pwedeng sabihin, hindi totoo yan, wala yan. Again, let's go back to our Constitution. Article 7, Section 5, yung oath of office. Kanyang itinalaga ang kanyang sarili nung siya ay nanumpa bilang Pangulo. Pagkatapos niyan, puntahan natin yung Article 7, Section 12, na in case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Ano ba ang estado talaga? Kanya kinakailangan mahalaga, sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Ang depensa po ng Malacanang, tapos na siyang makapag-drug test yung urine test niya na magkasama pa kayo during that time sa panahon po ng kampanya. May nagko-question din na doon po, attorney. Ano pong masasabi niyo rito na sapat na raw yun? Ukol nga po dito sa mga aligasyon. That was 2021, if I am not mistaken. That was 2021, around November of 2021. Today is already November of 2025.
Ilang taon na ang nakakalipas at nariyan pa rin yung istoryang yan. Iba noon, siya'y kandidato lamang. Siya'y pribadong mamamayan lamang na kumakandidato para maging Pangulo. Iba na ngayon, ikay Pangulo na at ikay supposedly leader ng 114 million Filipinos. Kung hindi mamatay-matay yung ganitong kwento patungkol sa iyong karakter at pagkatao, na po lalo pa ngayon, merong open testimonial na ginawa ang kanyang nakatatandang kapatid, higit na seryoso ang usapin ngayon kesa noong 2021. Opo, tanong din nila, since kayo po magkasama during that time at nababanggit din na ni Senadora Amy na kahit noon pa, no, matagal na hanggang sa kasalukuyan daw ay gumagamit. Sa tingin niyo po makatotohanan yung naging drug test dito kay PBBM nung nagsama pa kayo yung sa St. Luke's ginawa? Nung ibinigay sa akin ang resulta, Admar, I have no reason to doubt why. Number one, St. Luke's Medical Center BGC ang nag-issue ng certification. May dry seal, permado, etc. As to the process, again, let me all take you back in time. During the 2021 pandemic pa yan, bawal ang magpunta sa ospital ng may kasama. So, nung ginawa niya yan, malamang siya lang mag-isa doon. In all probability. Kasi nga, bawal. COVID pa yan, pandemic pa yan. May resulta, sinertipikahan ng St. Luke's Medical Center BGC. I think last year, if not latter part of 2023, again, please correct my timeline, nagkaroon ng pagdinig sa Senado. And ilang officials or employees ng St. Luke's Medical Center BGC tried to explain yung kanilang proseso, albeit for me, unconvincingly. Kaya nga lamang natigil agad-agad din yung pagdinig doon sa komite ng Dangerous Drugs and Public Order yata yung nagsasagawa niyan. Sinusubukang magpaliwanag ng mga tauhan ng St. Luke's Medical Center BGC. Pero ako personally, as a lawyer, as a Filipino na nanonood noon, hindi ako kumbinsido dahil kulang pa yung pagtatanong. Kanya lamang abruptly natigil yung pagdinig na yan. So, I think by now, it will be too late. Dahil 2021 pa yan, parang useless namang pagpapaliwanagin mo pa rin yung St. Luke's Medical Center. Not unless they would want to, di okay din. Para lang maunawaan nating lahat paano yung naging proseso nila. Opo, ang isa rin sa puna ng ating mga kababayan, bakit ngayon lang inilabas ito ni Senadora Amy Marcos? Makatarungan ba yung kanyang naging explanation or paliwanag po, attorney, dahil kasagsagan noong mga akusasyon laban dito kay Marcos Jr. Hindi po nagbigay ng pahayag itong super ate ng Pangulo at bakit ngayon lang? Bakit hindi niya inilahad noon pa, panahon pa ng kampanya na ganito yung estado po, no? At nang hindi na siya maboto at hindi na siya kumbaga, bakit pa niya in-encourage na magkaroon ng tandem ang Duterte at Marcos during 2022 elections? Well, naririnig ko nga yung ganyang komento. But then again, Admar, ayokong pumalaot doon sa away pamilya. Mahirap tayo manghimasok dyan dahil pamilya nila yan I'd rather confine our conversation this morning yung merong impact or yung part of her testimony that will greatly impact on our political stability as well as our economic stability. As we know, ngayong habang tayo nag-uusap, ang daming problema, yung ating economy ay matumal, matamlay, bagsak ang piso, bagsak ang stock market, bagsak ang ating foreign direct investment. Ito yung dapat nating pagtuunan. Yung naging rason niya, bakit ngayon lang, anong motibasyon niya, hindi ko siya nakakausap hindi kami magkaibigan, kilala ko siya bilang senadora. Hanggang dun lang yon. So kung ano yung kanyang kadahilanan, ano yung kanyang motivation, I don't think I'm the proper person to be asked. And I don't think I have the right to respond.
Attorney, dito naman po tayo sa usaping sedition po, no? Meron kasing pahayag itong si Secretary Junvic Rimulya ng DILG na close to malapit na sa sedition daw, no? Yung mga ginagawa ng mga rally, lalo na yung may mga BBM resign, tsaka yung naghihimok sa mga militar daw na i-withdraw yung kanilang support. At meron pong matapang na pahayag ang ito pong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Basahin ko lamang po, no, para mapag-usapan itong usaping legal. Sabi niya rito, quote and quote, so Mr. Junvic Rimulya thinks rallies and criticisms are close to inciting sedition. Amazing, the Bill of Rights has been around since 1987, pero hanggang ngayon parang optional reading pa rin sa'yo. Gusto mo ba ipalaminate namin ang Article 3, Section 4, tapos i-display mo sa office mo para hindi ka naliligaw? Freedom of speech, freedom of expression, freedom to assemble, grade school civics, hindi lahat ng ayos sa inyo equals to sedition. Baka naman hypersensitive lang kayo pag kayo ang tinitira. And to the AFP Chief of Staff, since very grateful kayo sa budget, here's a simple harmless question. Okay lang ba kung i-audit ng Kongreso at ng publiko kung saan napunta ang bilyones para sa AFP? Kasi sa ilang kampo, kalahati lang may armas at yung meron pang museum level na M16 pa ang gamit. May mga proyekto rin daw na ghost, not metaphorical, as in wala talagang makita. Parang budget na na-evaporate. So pwede ba naming papuntahin ang staff ko para mag-inspect o sa dictionary ninyo, transparency equals to sedition na rin? Nakakatawa kayo, konting rally, sedition, konting tanong, sedition, konting pag-check ng budget, sedition. Kung ganyan pala, sabihin nyo na lang diretsahan, bawal magtanong, bawal pumuna, bawal mag-demand ng accountability, martial lang ang peg. Demokrasya ba to? Emotional support group ng mga easily offended officials. Lastly, sa tingin nyo ba talaga mawawala ang galit ng mga Pilipino sa mga pinagagawa nyong pilit silang pinatatahimik at tinatakot? Ganyan na lang ba kababa ang tingin nyo sa pag-iisip ng mga Pilipino? Gumising naman kayo paminsan-minsan at intindihin nyo naman ang salobin ng bawat Pilipino. Relax, Mr. Rimulya. Not every criticism is a threat to national security. Minsan, nakakasilaw lang talaga ang katotohanan. Ano po ang masasabi niyo po rito, lalo na sa usaping legal dito sa issue ng inciting sedition na attorney? Yung Marcos resign, walang seditious doon. Because even the Constitution recognizes resignation as a mode of creating vacancy in the office of the President. Calling for someone to resign is not seditious. Take a look, take a visit dito sa ating saligang batas. What are the modes of creating vacancy in the office of the President? Ang isang recognized mode for creating a vacancy in the office of the President is resignation. Now, there is a call for Bongbong Marcos to resign. Kung ayaw niyang mag-resign, di ayaw niyang mag-resign. Pero yung panawagang Marcos resign, hindi seditious yun. Ayun na nga mga update ni Lino na ni Atty. Vic na hindi ho seditious itong gustong ipataw ni John Vic Rimulya sa mga nananawagan na Marcos resign. Wala ho tayong pakialam dito kay John Vic mga kapatid kasi nga na kay Marcos Jr. pa rin yan kung bababa siya ng pwesto o hindi. Tsaka kung may komento ho kayo kung sa pagdadrug test nga ni Marcos Jr. noong kasamahan niya pa si Atty. Vic Rodriguez mga kapatid, magkomento ho kayo dyan, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.